Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Sunny Fernandez. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Strada Almeida, your end-time prophet, narito po kami, taus-puso nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, bago po ang lahat, kami lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus at aming sinasaway pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat pong sumigaw ng Praise the Lord. Una tigit sa lahat, aking ipinabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Strada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. To all the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, dito po sa bansa natin at sa iba't ibang panig ng mundo, ang beloved, ang loved ones ng ating dearly beloved parents in the Lord, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, maging bisita po, narito po sa banal na gawain ngayon, isang mapagpalang hapon po. Welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. The Spirit of Truth. Yan po ang kailangan sa huling panahon na ito upang magkaroon pa ng kapayapaan, magkaroon ng tunay na pag-ibig upang makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of the Gospel of St. John, chapter 16, verse 13, atin pong basahin. The book of John chapter 16, verse 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. Ilibos ni Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 16, Talatang 3. Gayumay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang walang espiritu ng Diyos, kahabag-habag po sa huling panahon, mga minamahal ko. Ngunit sinabi po, pinagpala tayo dahil nung tayo'y nabautismuhan sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dumating po ang banal na espiritu. Siya naman ang nagbautismo sa atin ng kanyang banal na espiritu. Gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito kanyang sasalitain, kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya mapalad po tayo mga minamahal ko dahil tayo lubos na pinagpala dito sa ating banal na gawain. Narito tayo sa tunay
tunay na gawain. Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, tunay na iglesia na kung saan mga dakilang himala ang ating naranasan at naglagay siya ng tao ng Diyos, apostol, propeta, guro, upang wala tayong maikatwiran. Tuturuan tayo ng buong katotohanan. 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 verse 28 atin pong basahin. The first book of the Corinthians chapter 12 verse 28. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay mga apostol, ikaloy mga propeta, ikatloy mga guro, sanga mahimala, sanga mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Amen. Praise the Lord. Pag ikaw ay nasa buong katotohanan in Christ Jesus, you're complete. Walang alinlangan, mga minamahal ko, dahil ikaw mismo maglilingkod ng buong katapatan dahil sigurado mo ang kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil ang Diyos ay naglagay ilan sa iglesia, ang una-unay apostol, ikalaway propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Kaya nga mga minamahal, nung tayo po ay mabautismuhan ng kanyang banal na espiritu, ipinaunawa ng Diyos sa atin, ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, tunay na lingkod ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Sa bawat lugar, sa bawat programa, sa bawat banal na gawain, ang pinag-uusapan dito ay yung mga himala. Lahat magsabing praise the Lord. Kasi ang tao, hindi mo makukumbinsi yan eh. Naghahanap nga ng kagalingan yan, mga minamahal ko. Gagastos ng talagang pera nila, uubusin nila. Dahil alam nila, health is wealth. Walang pakinabang ang pera pag ikaw ay may karamdaman, mga minamahal ko. Lahat ng paraan gagawin ng mga matatalinong mga medical expert. Pero pag hindi na nila kaya, ipapasa Diyos. At doon, natanyag ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mismong mga hindi mananampalataya, ituturo ka. Punta ka sa Jesus Miracle Crusade. Doon nagpapagaling. Maging ang mga doktor na kukumbinsi na mamangha na yung kaya nila at dumating ang wala ng makayanang karamdaman, ipinapasa Diyos na ang karamdaman. Mga minamahal ko, mga himala. Tayo ay nabubuhay sa himala. Dahil sa himala, nakumbinsi tayo na tayo'y lubos na inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga taong mga talagang sabihin na natin suktulan ng mga kasamaan, pumapatay. Mga minamahal ko, dito binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa sa mga problema ngayon na talagang maging ang mga relihiyon nakiayon na rin. Pwede na same-sex marriage. Mga minamahal ko, kaya yung mga third sex community ay dumarami. Pero dito, kakaiba, dumarami ang nagbabago. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yung kaloob ng pagpapagaling, wala yan sa iba, dito lang. Kaya dapat mag-isip ang bawat nakikinig, lalo na yung hindi pa po nakakilala sa ating dakilang Diyos. Kung ang iyong relihiyon mismo may sariling ospital, magduda ka na. Pero dito, walang ospital. Siya ang ating dakilang manggagamot. Pagagalingin ka, yung mga wala ng pag-asa, dito napakalaki ng pag-asa na ang Diyos ay maghihimala, magpapagaling, mga minamahal ko. Maging mga pagtulong, mga pamamahala.
Ang dami na nating outreaches sa buong mundo. Kung tutuusin, mga minamahal ko, kulang talaga ang mga manggagawa. Ngunit nandyan ang panalangin ng ating dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Sa kanyang panalangin, mga minamahal ko, naging maayos na ang banal na gawain, totoo pong laksa-laksang mga himala ang ginagawa ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, maging nga iba't ibang wika, magsalita ka ng iba't ibang wika, ibig sabihin, yung kapuspusan ng banal na espiritu ay sasayo. Konfirmasyon na ikaw nga ay anak ng Diyos, meron kang tatak ng banal na espiritu. Amen. Praise the Lord. Sa huling panahon, sabi ng banal na kasulatan, a blessing if you will obey the commandments of the Lord thy God. Kaya pag nandito ka na, sumunod ka na lang, mga minamahal ko, obey the commandments of the Lord thy God. Ang sabi ng banal na kasulatan, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Pero kung tumanggi ka, umayaw ka, nandito ka na, umalis ka pa, ikaw rin ang kawawa. Nakakatakot ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Mga minamahal ko, dahil nag-aabang ang impyerno. Ang uod ay hindi namamatay, ang apoy hindi napupugnaw. Nakakatakot, mga minamahal ko, ngunit pag nandito ka sa banal na gawain, mga minamahal ko, pag maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Mga minamahal, tila baga, dito pa lang sa gawain, para ka nang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sa huling panahon, mga minamahal ko, dumarating ang mga salot, nais ng Diyos na maligtas ang marami pang tao. Lumapit, mga minamahal ko, dahil totoo po, tayo po ay iniligaw sa magitan ng relihiyon. Sumamba tayo sa Diyos na gawa ng kamay ng tao. Meron namang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mali naman ang kanilang doktrina, mga minamahal ko. Hindi totoo ang ipinapangaral nila. Ngunit mapalad tayo, mga minamahal ko, dahil darating ang mga salot na ito, pag hindi sumunod ang mga tao, tiyak. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kapahamakan ay nag-iintay. Atin pong basahin from the book of Revelation, chapter 9, verse 20, at isunod na rin po natin yung 21. Amen. The book of Revelation chapter 9, verse 20. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. 21. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. Ito po sa Apokalipsis, Kabanatang 9, talatang 20 hanggang 21. At ang mga nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakarinig man, ni nakakalakad man. At sila hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Amen. Amen. Praise the Lord. Curse ang darating, mga minamahal ko. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at patuloy kang gumagawa ng kahalayan, kasalanan. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy at hindi nakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalakad man. At sila hindi nagsipagsisi sa kanilang pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapit, kahit man sa kanilang pagnanakaw.
Totoo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala po tayong magagawa dyan. Medyo, pag narinig mo ito, ikaw ay diehard sa ating relihiyon, masasaktan ka. Pero salita po ng Diyos po ito. Ang sabi ng ating dearly beloved pastor, Wildis Rad Almeida, huwag kayong masasaktan, huwag kayong magagalit, kaya ipinapangaral ito upang kayo po ay makaalam ng katotohanan. Mabuksan ang inyong pag-iisip upang kayo'y magbago, upang ang kaligtasan na pangako ng Diyos ay sa inyo, giginhawa kayo. Panalangin nyo, pakikinggan ng Diyos, magbabago ang inyong buhay. Mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, may kaparusahan pag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Diyos-Diyosan natin minsan ang ating mga trabaho yung ating mga kayamanan. Minsan yan ang naging pumipigil sa paglilingkod sa Diyos Mga minamahal ko, nung panahon na pandemic, wala pong banal na gawain, talagang nagpupursige tayo through live webcast. Salamat sa ating dakilang Diyos. Ngunit nung nandyan na, open na, face-to-face, mag-live webcast muna ako. There will be no excuses. Ang sabi ng banal na kasulatan, if we walk in the light as He is in the light, we have a fellowship one with another. And the blood of our Lord Jesus Christ will cleanse us from all unrighteousness. Mga minamahal, kung ikaw mismo nasa banal na gawain, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Mga minamahal ko, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos at tinitiyak ko, pursigido kang ihayag mo, ipatotoo mo ang kabutihan ng Diyos dahil nais mo ring maligtas ang marami pang tao. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin pagbigyan ang ating mga sarili. Ang kailangan masunod ang kalooban ng Diyos. Yamang sumaiyo ang banal na espiritu, panindigan mo. Sasambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Iibigin mo siya ng lubos. Susundin mo ang kanyang kalooban dahil ang sumasayo ay ang espiritu ng Diyos. Ikaw at ako ay templo ng Diyos, mga minamahal ko. Hindi yung magagandang building, yung magagandang panambahan. Hindi doon tumatahan ang ating mahal na Panginoon. Tumatahan siya sa ating templo, na kung saan siya ang mag-guide sa atin, na pag dumating na kinakailangan mo ang kanyang kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, kaya mong palayasin ang masamang espiritu at kaya mong ipaunawa doon sa nalinlang ng kaaway. Mga minamahal ko, the God of this world has blinded the mind of many people. Pinulag, ngunit somebody was praying for almost 49 years. Ginamit niya ang kanyang tuhod. Nagtayin siya na walang pagkain. Nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat, nabuksan ang ating pangunawa sa magitan ng banal na gawain. Iba't iba ang pagkatawag sa atin, mga minamahal ko. Ngunit alam natin, yung mga bagay na pagsubok na suktulang dumating sa atin, nung hinanap natin ang ating mahal na Panginoon, totoo po, nalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan din ang nagpalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Huwag tayong matakot sa huling panahon. Maraming tao ang nangangailangan. Mga minamahal, yung nakaraang service, meron po nag-request, pinuntahan po namin, isang ama ng tahanan, 3 beses nang nagpatiwakal, ngunit buhay pa rin. Mga minamahal, totoo po, pumunta po kami through request ng kanyang mahal na asawa. I-introduce pa lang po namin, magbubukas pa lang ang aking bibig. Mga minamahal, babatuhin na ako ng bubuhusan na ako ng tubig. Pati yung timba na ginagamit niya, pangdubi niya, ibubuhos.
Pero everything is under control. We share the word of God. Ano man ang mangyari, buhusan man kami, ano man ang mangyari, pero hindi nakakilos, mga minamahal ko, yung may sakit. Pero galit na galit, nagsasalita ng katampalasanan laban sa amin. Higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nung ina, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Napakabait ng aking mahal na asawa. Talagang hindi may kukumpara ang kanyang ginagawa. Ngunit nagmula na bawat makita niya palang mapulot na Diyos-Diyosan, dinadala niya sa bahay. Gusto niya kasi dumami ang Diyos niya. Mga minamahal ko, doon na nagsimula. Dumami ang karamdaman. Talagang miserable ang kanilang buhay. Nagtatanong ang kanyang mahal na asawa. Sabi ng ating beloved sister, bakit ganito? Kung kailan napamahal siya sa Diyos-Diyosan, lalong naging miserable. Hindi naman kasi tunay na Diyos. Mga minamahal ko, ngunit nung araw na yan ng Wednesday, nabuksan ang pangunawa niya. Inisa-isa namin kung paano sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Binasa ko ang Revelation chapter 9 verse 20. Masakit ito, pero wala tayong magagawa dahil sa pagsamba nyo dyan, ayan ang naging resulta. Mga binamahal, magsuot ka ng kabanalan. Magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kahit anong marinig nung may sakit na nagwawala, demon possessed na, ang dami pang sakit. Mga minamahal ko, ngunit, kumbaga sa cellphone, naka-silent mode. Nagpuri kami sa ating mahal na Panginoon. Kumilos ang banal na Espiritu ng Diyos. Tumanggap ang kanyang mahal na asawa. Pero alam ko yung nananahimik, nakikinig-tinig. Kunwari lang, ayaw pa. Pero salamat sa Diyos, malaya po. At sabi ko sa kanya, clean up your house. Tanggalin ang lahat ng Diyos-Diyosan. Ang kailangang manahan dito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito ang simula ng iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. This coming Sunday, tumalo ka sa sabarte, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, tinitiyak ko. Tapos na ang problema mo. Ito na ang simula na mapagpalang buhay sa inyo. Narinig mo ang aming buhay na patotoo. Pinasasalamatan namin yung mga pagsubok na yan dahil doon kami naghanap ng katotohanan. Nabuksan ang aming pangunawa na aming pinaglilingkuran Diyos na siyang tatanggapin mo. Totoo! Ikaw ay palalayain na ng ating dakilang Diyos. Hanggang matapos, mga binabal ko, grabe talaga. Clean up talaga. Yung mismong sister ang nagtanggal lahat. Lahat ng mga nandun nagawa ng kamay ng tao. Mga litrato. Nilinis lahat. Siya mismo ang nag-alis. Magmula ngayon, maglilingkod ako sa tunay na Diyos. Yun ang pangako mo, gawin mo. At tinitiyak ko ang iyong mahal na asawa, palalayain dyan isang araw. Siya rin mismo ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ako'y nagdadrive pa uwi, mahal na Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Hallelujah. Noong nakaraang linggo, ilan sa ako ribulto rin ang isinuko ng isang pamilya na niwala sa nag-iisang Diyos. Hallelujah. Nililinis yan sa tahanan. Inaalis. At yung mga bagay na yan ay totoo. Sinabi ko sa kanila, masakit pakinggan para sa inyo. Yan po'y sinisira, winawasak po yan. Dahil hindi yan ang tunay na Diyos. Yan po ay peke na Diyos. Ang Diyos natin, yung naramdaman mo ngayon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos.
ikaw at ako, kung lahat tayo kikilos, mga minamahal ko, huwag nating pahindihan yung mga nangangailangan, naghahanap ng katotohanan. At sabi ng banal na kasulatan, siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Hahanapin ng Diyos ang bunga, mga minamahal ko. Ngunit pag ikaw ay umayaw at humiwalay, wala kang magagawa. Mawawala pa ang kaligtasan mo. John chapter 15 verse 5, atin pong basahin. The Gospel, St. John chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. 1 Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin ay ako'y sa kanya. At siya'y magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Praise the Lord. Yan po ang kagalakan ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Na bansa sa bansa kung saan naroon ang ating banal na gawain, tunay po, mga minamahal ko, talagang nagbubunga ng marami, mga minamahal ko. Kaya tungkulin ng bawat isa, total tinawag na rin lang tayo rito. Wala nang talikuran. Haharapin natin ang katotohanan na tayo'y makikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, mga minamahal ko. Aagawin pa natin yung mga taong naniligaw. Ihahayag natin na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Aasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang banal na Espiritu. Siya ang kapangyarihan. Pag sumayo ang banal na Espiritu, tatanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Manalangin ka sa may sakit, magsisigalay, magsisilayas ang lahat ng masamang Espiritu. Barilin ka man, lasunin ka man, kagatin ka man ng makamandang na hayop, hindi po magtatagumpay. Dahil sigurado natin ang Diyos na tumawag sa atin, ang ating dakilang Ama. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, maging ang kanyang mga anak, merong kapangyarihan dahil nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sinasabi po ng banal na kasulatan, the joy of the Lord is my strength. Ito po ang kalakasan natin eh. Ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. From the book of Matthew chapter 25 verse 21. Matthew chapter 25, verse 21. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ilabas yung Ebanghelyo ni Mateo 25, talatang 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahalapay ng Jesus. Tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos. Siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa iyo sa kantungan. Kaya nga, yung sukatan mo, gaano mo ba iniibig ang ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal ko, iniibig mo ba ako? Sabi ng ating mahal na Panginoon, yes. Pakainin mo ang aking tupa. 3 beses nagtanong ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang apostol. Opo, mahal na Panginoon. Now is the time. Tayo ay servants o alipin. Kaya sinabing alipin, susunod tayo sa Panginoon. Siya ang hari. Ang utos ng hari hindi pwedeng hindi natin sundin, mga minamahal ko. Kailangang masunod. Dito pa lang yan sa mundo upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa langit, ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Hallelujah.
Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal ko. Pinagkatiwalaan tayo sa huling panahon na ito upang ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, maging katuwang, hindi para maging pabigat, mga minamahal ko. Magiging katuwang tayo sa pagsulong ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, pamamalayan kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hallelujah. Enter thou in the joy of thy Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, tunay po sa ating unang nabasa, ang sabi po, mga minamahal ko, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang maririnig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. We're almost on the finish line. Panahon natin ngayon, continue. Patuloy tayo. Isinisigaw, the living armies of God. The living armies of God, sons of God, march forward. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos habang inaanyayan po natin ang ating live webcast viewers, ating mga bisita, mga baguhan, dito po upang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Habang ibigay ko ang pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved brother Silvio. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Bishop Barjo and Marciana. Habang ating inanyahan, ating mga iniibig na mga baguhan, mga bisita dito ngayon sa harapan, maging sa ating beloved viewers, habang ating inawit ang paboring awiting ito, tayo pula tayo tumayo sa ating makamay at ating bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, follow me now. Hallelujah, hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and truth. Hallelujah. Come, Holy Spirit,
captivate my soul. And every day I grow to learn more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ako'y lumalapit, buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo ang aking puso'y maglingasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal ka. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo ang aking puso'y pag-igasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal ka. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkin, puso'y pag-igasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pag-igasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, minamahal ka. Mga inibig, kung meron mang pinagpalang tao sa mundong ito, walang iba kundi tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagat dito pinagkaluban tayo ng totoong pastor na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinaunawa sa ating lahat na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, pinipito. Simula na malaman natin ang katotohanan, pinipito. Lahat tayo ay napalaya sa lahat ng kalikuan sa paggawa ng masama sa harapan ng Diyos, pinipito. Lahat tayo, pinipito, nang magkaroon tayo ng banal Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga panalangin sa panandalangin ng tao ninyo sa ating mahal na Panginoon, tayo dinirinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung mandama mo ang manifestation ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Daig mo ba ang mga mayayaman tao sa mundong ito, mga hinibig ko? Lahat ng tao ngayon naghahanap ng kapayapaan paano mandama ang banal Espiritu ng Diyos. Subalit sila nag-ibig ko, mga hinibig ko. Subalit sa atin, dito sa gawa ng Diyos sa Miracle Crusade International Ministry, patuloy na pinumpo sa mga panahon ang kanyang banal Espiritu. Patuloy lamang na tayo sa mga katotohanan, tayo pinagpalubos.
Diyos ako, sa ating mga iniibig na mga baguhan sa ating beloved Lucas viewers, kung nais niyo pong manatili ang Banal Espiritu ng Diyos sa bawat isa, meron pong apat na susunod na kaligtasan. Unang-una, ang pananampalataya sa Diyos sa buhay. Nang sabi ng banal na kasulatan ng pananampalataya po nagawa sa pakikinig at pakikinig na salita ng ating mahal na Panginoon. Pananampalataya niya, hindi mo pa nakita sinampalatayahan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakasahit sumampalataya na may isang Diyos na saan tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan niyo po kanina ang mga pato, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang maliit na palatasan ng puso, ito pong magagamit nyo sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, yung godly repentance o makadya sa pagsisisi. Nasabi ng Panakusulatan, lahat ay nangagkasala at walang umabot sa kalwati ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala mang samang matwid, wala. So paano po tayo maging matwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakailangan tayo po magsisi ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito po ay kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo rin dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo ng matutong pagsisisi, kinakailangan ganapin mo ay katong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawates 98, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niyang kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag ibinilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat ang problema sa luling kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo, iiwanan doon lahat, isa ka ng born naging isang bagong gilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa iyong pagkapatuloy, may inibig ko, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Babaptismo ka ng kanyang Banal Espiritu. Nasabi sa Romans chapter 8, verse 9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang sunod na po ang tao ng Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano po kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan po inyong pagkapatuloy, pananatili at unawain at sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa ating inibig ng mga webcast viewers, sa ating mga bagungan, tayo po dalawang kamay, mula sa inyong puso, kaya niyo po aking panalang sambitin, kasamang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo po, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na akin napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang ako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ng Jesus we pray. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayong magsisikap ng panalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na para sa Kristo na pinagbubuklahan ng mga pagkapala sa buong dalangin ng taong nilangsang. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, William Med, and Papa o God. Sa aming mga iniibig ng mga pag-uwa, mga bisita, mga sa aming workers, viewers at mga gabsay sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banal ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin ang simulain ng kanilang marubrog na paglingkod sa Diyos. Iligtas mo rin maging ang kanilang mga masabuhay. Ito ang aming sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan we pray. Amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang yung sigaw, panapatay pagsisisi, yung alam mo pangatlo mo pagbatismo sa tubig sa pangalan natin mahal na Panginoon, at sa inyong pagkapatuloy at sa inyong pagsagawa ng kalooban ng taklan sa buhay, at Diyos po magbibigay ng pang-apat, babatismo kanyang banal Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, meron na po kayong karapatan at tumag natin ang masalang bilang kanyang mga anak.
Kaya sa ating pong mga pangailangan, prayer for the sick, ang sabi ng Banal Kasulatan, let your supplication be known unto God. Ating pong iparating na maliwanag ang ating pong mga pangailangan sa ating pong mga pangailangan, mga ating mahal po. Kaya tayo po muna magsisimang inibig ko, dati na po ipatang yung kanang kamay sa inyong kalawang kamay sa ulo, kalawang kamay sa parang karamdaman. Isipin po natin ating minamahal, ginagana, pastor, evangelista, Will Almeida, nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo, kung maraming karamdaman, dalawang kamay naman sa ulo. At pagkatapos pala siya ng karamdaman, dalawang kamay na itaas para sa financial problem, marital problem, mga problema kinakarap. At may sabang po manalat magsisi. Opo dakilang mapagpalang amang banal sa langit. Sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Parso Kristo na pinagbubukuhan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng taong nilang Sam, aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista William Almeida, Teprapo o God. Minsan pa dito ang lahat ng anak na sumasama sa Espiritu at Tuhanan sa buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo, hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsaransan sa balakalooban. Patawarin mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At bago po sa aming mga pangailangan, patuloy namin isinusumamo, dinadalangin sa iyo ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, namin minamahal, ginagalang Pastor Evangelista, William Almeida, hallelujah, magkakalamusang bayan. Hallelujah, upang kami patuloy na may papanalangin, lalakad ng sakdal, banal, kaya ay sa harapan at makapagdala pa ng maraming kaluhin, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo, o Diyos, at ibuhos mo ang espesyal na pagkapalang physical, material, at spiritual pala sa kanilang sambahayan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat ng mga pangailangan, ang sabi mo, hindi bigsing kamay, upang di mabuting pangailangan, hindi saraling ang pakinig, upang hindi pagpangin ang mga pangailangan. Kaya sa gusto, aming pinagkakaisam, sama-samang pinalalayas ang lahat ng masamang espiritu ng karamdaman. Demons of TBD, whether sa bagay problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, copro, weak lungs, high blood, kidney trouble, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, covetous, poverty, COVID-19, that uri ng mga cancer, cast out from us, be buried and be there forever. Problem be solved, vices be gone, be healed, be blessed in Jesus' name. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na panahon, as a token of gratitude to our loving God, katuloy sa patan ng palatay, tas po ating dalawang kamay, at tayo po'y luluksod at beses, sabay sigaw po ng hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay po tayong manibig. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na panahon, palakpakan mo ating dakilan sa buhay, erbasa, praise the Lord. Ating po ang kinin natin mga panalangin, tunugon na po natin dakilan sa buhay. As ating pong announcement, aking po pinibigay po